Ang presyo ng isang baboy ay 10 marka, ngunit ibinente siya ng kanyang amain sa iba para lamang sa 4 na marka. Ganito kalungkot ang kabataan ni Yennefer. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang pagiging kalahating elf ng kanyang tunay na ama, samantalang ang kanyang ina ay isang karaniwang tao. Ang kanilang pinagmulang lahi ang nagtakda ng malungkot na kapalaran ni Yennefer. Bata pa lamang siya, halata na ang hindi pantay na cheekbone niya, ang isa ay mas mataas kaysa sa kabila. Bukod sa hindi siya kaakit-akit, siya rin ay kuba. Dahil sa kanyang pisikal na kapansanan, hindi niya magawang tumulong sa gawaing bukid. Sa paningin ng kanyang amain, isa siyang pabigat at itinuturing na isang halimaw. Kaya't pinag-Kate sa kanya ang makasalo sa hapagkainan ng pamilya at pinalipat siya sa kulungan ng baboy, kung saan siya nakikikain at natutulog kasama ang mga bake. Ilang araw na ang nakalipas, may isang binatilyo mula sa nayon ang nag-alay ng pag-ibig sa isang dalaga gamit ang bulaklak na chrysanthemum. Habang sila'y nagkakasiyahan, napansin ng dalaga na nawala ang bulaklak mula sa lupa. Nang lingunin niya, nakita niya si Yennefer na hawak ang bulaklak at pilit na nagpapakita ng kabutihan. Ngunit inakala ng binata na pinakikinggan ni Yennefer ang kanilang usapan. Sinimulan nila siyang saktan gamit ang kanilang mga kamao at mga paa. Matapos ang napakaraming paghihirap, tuluyang napuno si Yennefer. Isang biglaang bugzo ng magulong enerhiya ang nagdala sa kanya sa isang madilim na ilalim ng lupa. Ang mga haligi na gawa sa hindi mabilang na kalansay ay nagbigay ng kilabot at kakaibang aura sa lugar. Sa harap ng isang ilawan, may isang makisig na binata na nagsusulat sa isang kwaderno. Nagulat siya nang biglang lumitaw si Yennefer at inakala niyang isa itong mangkukulam. Sinagot siya ni Yennefer ng isang sampal, at nagsimula silang mag-usap. Sa gitna ng kanilang usapan, nalaman ng binata na walang kaalam-alam ang dalaga tungkol sa mahika. Ngunit dahil bigla itong lumitaw mula sa kung saan, nangangahulugan na aksidente itong nakapagbukas ng portal, patunay na may potensyal itong maging makapangyarihan sa mahika. Binigkas ng binata ang isang orasayon at muling binuksan ang portal, balak na ibalik siya sa pinanggalingan nito. Bago siya umalis, ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Istrid, isang bagong graduate na salamangkero, at sinabing may isang babae na darating para hanapin siya. Binigyan siya nito ng babala na maghanda. Ang biglaang pag-aalala ng isang estranghero ay nagbigay kay Yennefer ng kaunting paghanga kay Istrid. At tulad ng sinabi niya, ilang araw lang ang lumipas, dumating ang isang babaeng nakasuot ng pulang balabal sa bahay nila Yennefer. Sinubukan ng kanyang ina na pigilan ang ama-amahan niya, ngunit mabilis itong napatahimik ng mabagsik na salita mula sa lalaki. Sa mundong pinamumunuan ng mga lalaki, walang boses ang mga babae. Sa huli, isinama si Yennefer ng babaeng nakapula. Ilang sandali lang ang lumipas, natagpuan ni Yennefer ang sarili na nakakulong sa isang kwarto. Sa sobrang pagkadesperado, kumatok siya ng malakas sa pintuang kahoy, ngunit walang sumagot. Nang makita ang sarili sa salamin, labis siyang nena sa kanyang itsura. Sa galit, sinira niya ang salamin gamit ang kanyang kamao, at kinuha ang isang piraso ng basag na salamin upang sugatan ang kanyang pulso sa tangkang pagpapatiwakal. Kinabukasan, nagising si Yennefer sa isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ay ang babae na kumuha sa kanya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang ang punong guro ng isang mahiwagang akademya. Napag-alaman ni Yennefer na ang punong guro ang nakatuklas at nagligtas sa kanya noong nakaraang araw. Hindi na nag-aksaya ng oras ang punong guro at agad siyang dinala sa isang klase ng pagsasanay, kung saan maraming ibang mga dalaga, katulad niya, na may taglay na mahiwagang talento, ang naruroon. Ang mga dalagang ito ay pinili ng punong guro bilang mga posibleng maging hinaharap ng mga salamangkera. Ipinaliwanag ng punong guro sa grupo na ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa magulong mahika na nasa loob nila, ngunit unti-unti pa lang itong nagigising. Kailangang matutunan nilang balansehin at kontrolin ang enerhiyang ito, dahil kung hindi, ang magulong enerhiya ay maaaring mawala sa kontrol at magdala ng kapahamakan sa lahat. Isa sa mga dalaga, na hindi mapakali, ay agad na nagsimula ng magbikas ng isang mahika. Ipinaliwanag ng punong guro sa grupo na ang mahika ay hindi maaaring lumikha ng kahit ano mula sa wala. Upang magamit ang magulong enerhiya, kinakailangan ng isang sakripisyo. Kung wala nito, ang enerhiya ay maaaring kumonsumo sa gumagamit. Sinubukan ng mga estudyante na tularan siya, at karamihan ay mabilis na natuto. Subalit si Yennefer ay nahirapan. Kahit anong pilit niya sa pagbikas ng mga mahika, nanatiling hindi gumagalaw ang bato sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na leksyon, patuloy na naging pinakamabagal si Yennefer sa pagkatuto. Habang ang iba ay natututo ng isang bagay sa loob ng isang araw, kinakailangan ni Yennefer ng isang linggo o higit pa upang maunawaan ang parehong aralin.
Sa paglipas ng panahon, bumagsak ang kanyang tiwala sa sarili, at muli niyang natagpuan ang sarili sa madilim na silid sa ilalim ng lupa. Simula noong huli nilang pagkikita, si Yennefer ay unti-unting nahulog ang loob kay Istred. Dumating siya roon na umaasa ng kaunting aliw mula sa kanya dahil si Istred lamang ang nagpakita ng malasakit sa kanya. Ngunit dahil sa kamalayang pangit ang kanyang anyo, itinago niya ang kanyang damdamin at hindi naglakas loob na ipahayag ito dahil sa matinding kawalang tiwala sa sarili. Sa isang hindi matukoy na tagal ng panahon, sa gitna ng isang bagyong gabi, dinala si Yennefer at ang iba pang mga mag-aaral sa isang tore sa dagat, ang Sigil Tower ng akademya. Obligado ang lahat ng estudyante na pumunta rito dahil ang pagsubok kung kaya nilang kontrolin ang kidlat ang magpapasya kung mananatili sila sa akademya. Inutusan ng tagapamahala ang lahat na maghanda. Isang dalaga ang matapang na lumapit, ngunit nawala ng malay matapos tamaan ng kidlat. Ang sumunod na pangalawa at pangatlong dalaga ay nagtagumpay na mahuli ang kidlat. Nang turn na ni Yennefer, dumiretso ang kidlat sa kanyang katawan. Sa pag-alala sa kanyang mga pagkabigo noon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Yennefer sa kanyang pagkadismaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalabas ang kidlat mula sa kanyang katawan. Bagamat mapanganib at puno ng lungkot ang kanyang ginawa, nakita ng tagapamahala ang nakakagulat niyang potensyal. Kinagabihan, muling nilapitan ni Yennefer si Istred upang maglabas ng kanyang hinanakit at humingi ng kaunting aliw. Tinuruan siya ni Istred ng isang mahika. Ngunit hindi niya inaasahan na sa unang subok ni Yennefer, madali niyang nabuksan ang isang portal. Sa harap ng katapatan ni Istred, nagbukas si Yennefer ng kanyang damdamin at walang hirap na ibinahagi ang kanyang pinagmulan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang ginawa niyang ito ay magdudulot ng malaking suliranin sa kanya. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nagbigay kay Yennefer ng bagong kumpiyansa sa sarili. Nagpasya si Yennefer na humingi ng pahintulot sa punong guro upang maging isang sorceress, naniniwalang kapag naging ganap na siya, maaari na siyang makasama ni Istred sa trabaho. Ngunit habang papunta siya roon, natuklasan niya na ang punong guro ay ginawang mga ilang tatlong estudyante mula sa akademya. Habang naguguluhan si Yennefer, tinawag siya ng punong guro at inutusan siyang itulak ang mga ilsa. Tubig. Para makamit ang titulong sorceress, napilitan si Yennefer na sundin ang utos at itinulak ang dati niyang mga kaklase sa pool. Ipinaliwanag ng punong guro na ang mga estudyanteng iyon ay hindi nakatakdang maging mga sorceress. Ang paggawa sa kanila bilang mga il ay ang pinakamainam na maiaambag nila sa akademya. Sasama ang mga ito sa ibang mga il sa pool at patuloy na magbibigay ng matatag na daloy ng magulong enerhiya para sa akademya. Ito, ayon sa punong guro, ang balanse ng mahika. Pagkatapos nito, sinimulan ng mga estudyante ang pagsusulit para sa pagtatapos ng akademya. Ang mga magtatapos ng matagumpay ay pipiliin ng mga hari mula sa iba't ibang kaharian upang maging mga sorcerer na tutulong sa pamamahala ng kanilang mga teritoryo. Orihinal na plano ng punong guro na ipadala si Yennefer pabalik sa kanyang bayan sa Hilaga, ang Yadayon. Ngunit sa panahon ng komperensya ng mga wizard, nakialam ang pinuno ng akademya ng mga lalaki. Iminungkahi niya na si Yennefer, dahil sa kanyang lahing Elven, ay dapat i-assign sa isang maliit na kaharian sa Timog, habang ang mas maunlad na Yadayon ay ibibigay sa isa pang estudyante, si Gila. Nang malaman ito ni Yennefer, agad siyang humingi ng paliwanag sa punong guro. Ipinaliwanag nito na dahil na ipahayag ang kanyang lahing Elven, naapektuhan ang desisyon ng komperensya ng mga wizard. Sa kanyang narinig, napagtanto ni Yennefer na si Istred ang nagtaksil sa kanya. Nalaman niyang si Istred pala ay isang estudyante sa akademya ng mga lalaki, at ginamit ng pinuno ng akademyang iyon ang kanilang pagmamahalan upang malaman ang tungkol sa lahing Elven ni Yennefer. Ang layunin ng pinuno ay upang masigurong ang kanyang pamangkin na si Gila ang mapili para sa mas maunlad na kaharian. Labis na nasaktan, hinarap ni Yennefer si Istred. Matapos kumpirmahin ang kanyang mga hinala, nagpasya siyang makipaghiwalay dito. Muli siyang napahiya, kaya't nagdesisyon si Yennefer na sumailalim sa isang operasyong plastik upang tuluyang baguhin ang kanyang anyo. Naghanap siya ng isang salamangkero na dalubhasa sa kosmetiko at nakiusap dito na baguhin ang kanyang mukha, nangakong babayaran ang anumang halaga. Subalit, sinamantala ng Gauman na salamangkero ang kanyang desperasyon at sinabing kailangan niyang magbayad ng mataas na halaga upang makamit ang inaasam na pagbabago. Matapos ang mahabang oras ng paggawa, binigyan ng salamangkero si Yennefer ng bagong buhay. Siya ay naging lubos na maganda, sadyang kaakit-akit na kahit ang hari ng Yadian ay nabighani sa kanya. Humarap si Yennefer sa hari at formal na nagpakilala. Agad na naakit ang hari sa kanyang kagandahan at napagdesisyonang si Yennefer ang magiging salamangkero na tutulong sa kanya.
Sa kanyang unang araw ng serbisyo, inatasan si Yennefer na protektahan ang kamakailan lamang na nawalan ng titulo na reyna. Habang nasa karwahe, ibinuhos ng reyna ang kanyang sama ng loob tungkol sa pag-uugali ng hari. Napag-alaman ni Yennefer na palaging nais ng hari ng Yad-iya na magkaroon ng anak na lalaki upang magmana ng trono, ngunit puro babae ang naipanganak ng reyna, dahilan upang pabayaan siya ng hari. Sa galit, bumalik ang reyna sa tahanan ng kanyang pamilya. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lamang may nangyaring hindi inaasahan. Sa labas ng karwahe, narinig ang hiyaw ng mga sundalo at ang iyak ng mga kabayo. Pinatay ang mga sundalo. Agad na tumalon sina Yennefer at ang reyna mula sa karwahe at natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng kaguluhan. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang mamamatay taong nakasuot ng itim at isang nakakatakot na mahiwagang gagamba. Galit na tinawag ng reyna ang mamamatay tao na isang tulisan, ngunit inanalisa ni Yennefer ang sitwasyon. Pinaniniwalaan niyang ipinadala ng hari ang mamamatay tao upang patayin ang reyna. Marahil dahil nais nitong palitan siya ng isang bagong reyna na maaaring magkaanak ng lalaki para magmana ng trono. Bago pa matapos ang pagsasalita ng reyna, muling hinabol ng mamamatay tao ang dalawa. Ang dalawa ay tumakas patungo sa isang mataas na bundok. Gayunpaman, ang reyna, na hindi marunong magpasalamat sa kanyang pagliligtas, ay sinisi si Yennefer sa hindi umano maayos na paghawak sa sitwasyon. Sa kanyang kahihiyan, nagbukas si Yennefer ng panibagong portal at umalis, iniwang mag-isa ang reyna kasama ang kanyang sanggol na anak na babae. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nakiusap ang taksil na reyna sa mamamatay tao na patayin ang sanggol at iligtas ang kanyang sariling buhay. Ngunit walang alinlangan, pinaslang ng mamamatay tao ang reyna. Pagkatapos makatakas, hindi maalis ni Yennefer sa kanyang isipan ang inosenteng sanggol na naiwan sa duyan. Hindi niya kayang baliwalain ang kanyang konsensya kaya't napagdesisyonan niyang bumalik. Ngunit nang makarating si Yennefer sa dalampasigan, mapatla at wala ng buhay ang prinsesa. Inilibing niya ito doon, at nang siya'y kumalma, pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari. Bagamat nagkamit siya ng kayamanan at kagandahan, nawala naman ang inosente at mabuting tao na dati niyang pagkatao. Napuno siya ng pagsisisi at hinahangad niyang tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Istrid. Pinagsisihan din niya ang pagpapalit ng kakayahang magkaanak kapalit ng kagandahan. Subalit, hindi niya alam na ang tunay niyang pag-ibig, ang itinakda para sa kanya, ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga demonyo. Malapit nang mag-cross ang kanilang landas, na magdadala sa kanila sa pag-ibig at sa wakas, isang buhay na magkasama. Ayon sa alamat, ang mga Witcher ay produkto ng masamang mahika. Sa kabila ng kanilang di masukat na lakas at kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban, wala silang taglay na damdaming makatao. Itinuturing silang maruruming nilalang na mula sa impyerno. Dahil dito, hindi magiliw ang tao sa mga Witcher, at si Geralt, ang Witcher, ay hindi naging exception. Kamakailan lamang, tinugis ni Geralt ang isang mahiwagang gagamba na may mukha ng tao sa kagubatan. Plano niyang dalhin ang bangkay ng gagamba sa pinuno ng baryo upang kunin ang pabuya. Subalit, sa kanyang paglalakbay patungo sa baryo, siya'y inabungan ng isang grupo ng mga lokal na siga. Ang mga mayabang na ito ay inakala na nakakita sila ng madaling biktima. Ininsulto nila si Geralt at buong yabang na sinabing tutulungan siyang kunin ang kanyang pabuya. Si Geralt, na batid ang kanilang balak, ay ngumiti lamang. Alam niya ang mga kalokohan ng mga siga, at sa totoo lang, mas interesado siyang makuha ang pabuya mula sa pinuno ng baryo. Pagkatapos ng lahat, ang nabubulok na bangkay ng mahiwagang gagamba ay wala ng malaking halaga. Kaya't plano niyang umatras, ngunit inakala ng mga siga na ang kanyang pag-atras ay tanda ng duwag na pagkilos, kaya't nagdesisyon silang hamanin siya, iniisip na madedaan nila siya sa dami ng kanilang bilang. Matapos harapin ang mga siga, alam ni Geralt na kailangan niyang umalis agad. Para sa mga tao, tungkulin ng Witcher na manghuli ng halimaw, ngunit ang pumatay ng tao ay labag sa kanilang kodigo. Pumunta si Geralt sa isang tavern. Doon, may isang binatang nakasuot ng asul na tumutugtog ng biolin, na aliw ang mga kababaihan sa paligid niya. Ngunit mas natatawa ang mga ito kaysa humahanga. Agad na napansin ng binata si Geralt sa isang sulok at nakilala niya ito bilang isang Witcher. Agad niyang ipinakilala ang sarili niya. Habang tuloy-tuloy sa pagsasalita si Jaskier, si Geralt, na walang nakikitang saysay sa pakikipag-usap, ay nagbabalak ng umalis. Ngunit nabanggit ni Jaskier ang tungkol sa isang potensyal na negosyo. Naakit si Geralt sa ideya ng negosyo. Lumapit sa kanila ang isang magsasaka at sinabing ninakaw ng isang demonyo ang kanyang mga butil. Handa niyang bayaran si Geralt upang mahuli ang demonyo. Nakakita si Geralt ng isang madaling trabaho kaya pumayag siya agad-agad.
Bilang tagapamagitan, hindi humingi si Jaskier ng bahagi sa gantimpala, ngunit nagpumilit siyang samahan si Geralt upang makalakam ng materyales para sa kanyang mga bolada tungkol sa mga kabayanihan. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang demonyo sa isang lambak. Ngunit nahuli sila ng nilalang, na sa huli natuklas ang isang elf, na naipakita ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mahahaba niyang tainga. Sinabi ng elf na siya ang pinuno ng mga lokal na elf, na napilitang magnakaw mula sa mga tao matapos masira ang kanilang mga tahanan dahil sa digmaang dulot ng kasakiman ng tao. Nawalan sila ng lupang tinubuan at ngayon naghihikahos, napipilitang magnakaw para mabuhay. Naantig si Geralt sa kwento ng mga elf at sinubukan niyang kumbansihin ang pinuno na maghanap ng bagong tahanan at muling buuin ang kanilang komunidad dahil hindi solusyon ang patuloy na pagnanakaw. Napaniwala ng mga salita ni Geralt ang hari ng mga elf. Hindi lamang sila pinalaya, binigyan pa si Jaskier ng isang natatanging biolin na gawa sa buto ng elf. Naghiwalay ang dalawa, at umalis si Jaskier upang idagdag ang kwento sa kanyang koleksyon. Samantala, sa hawak niyang pera, tulad ng karamihan, nagpakasasa si Geralt sa kanyang mga nais. Ngunit dahil sa kanyang pagiging gastador, mabilis ding naubos ang kanyang pera. Hiningi ng tagapag-alaga ng bahay tuluyan na bayaran ni Geralt ang rente sa loob ng 3 araw. Dahil sa desperasyon, lumapit si Geralt sa isang lokal na babaeng bayaran upang humingi ng payo kung paano mabilis kumita ng pera. Sinabi nito na ilang buwan na ang nakalipas, may isa pang Witcher na pumunta sa lugar upang tumulong sa mga Menero sa isang malapit na minahan. Nakalikom ng 3,000 gintong barya ang mga Menero upang bayaran ang Witcher para patayin ang isang demonyong lobo na nasa kailaliman ng minahan. Ngunit tumakas ang Witcher dala ang pera, at nasira ang reputasyon nito. Para kay Geralt, perpekto ang pagkakataong ito. Ang 3,000 gintong barya ay sapat para sa kanyang mga gastusin. Agad siyang nagtungo sa minahan. Galit na galit ang mga Menero nang makita siya, handang lumaban at panagutin siya sa nangyari. Upang maibalik ang reputasyon ng mga Witcher, nangako si Geralt na tatanggapin lamang niya ang bayad pagkatapos niyang tapusin ang trabaho, upang masigurong hindi sila malulugi. Tumungo si Geralt sa abandonadong kastilyo kung saan sinasabing naninirahan ang demonyong lobo, handang ito'y tugisin at patayin. Sa kanyang pagpunta patungo sa minahan, nakatagpo si Geralt ng mang-uukit ng salamangka na si Triss. Inalok siya ni Triss ng pera upang iligtas ang werewolf na nag-iwan kay Geralt na naguguluhan. Ipinaliwanag ni Triss na 6 na taon na ang nakalilipas, nagsimulang mawala ang mga tao sa lugar ng walang kalaban-laban, at kumalat ang balita na may halimaw na lumabas mula sa libingan ng kapatid na babae ng hari na si Yaka. Habang patuloy na nawawala ang mga tao, tila hindi alintana ng hari ang nangyayari, at tumanggi siyang magpadala ng mga sundalo upang labanan ang mga nilalang, kahit na ito'y nagdudulot ng panganib ng rebelyon. Dahil dito, sumunod si Geralt kay Triss patungo sa isang lihim na silid kung saan nila natagpuan ang mga katawan ng mga taong pinatay ng mga halimaw. Sa gitna ng mga bangkay, napansin ni Geralt ang isang medalyon ng Witcher na nakasabit sa isa sa mga katawan. Ang lalaking iyon ay ang Witcher na umano'y tumakas dala ang perang gantimpala, ngunit napagtanto ni Geralt na hindi siya tumakas. Siya ay pinatay ng halimaw. Ipinahayag ni Triss na kumalat ang kasinungalingan na tumakas ang Witcher dala ang pera upang maiwasan ang malawakang panik, ngunit ang totoo ay pinatay siya ng halimaw. Napansin din ni Geralt na ang dibdib ng Witcher ay bumagsak, at nang siya ay magtangkang mag-abot sa loob, natagpuan niyang nawawala ang puso at atay. Ayon sa karanasan ni Geralt, isang nilalang lamang ang may ganoong mga organo, ang alamat na ibong vampira, isang halimaw na hindi ipinanganak ng natural kundi dahil sa isang sumpa. Nagkaisa sina Triss at Geralt na ang pagkamatay ng kapatid na babae ng hari na si Yaka ay may kinalaman sa sumpa, at tanging ang paghahanap sa hari ang makakapagdala ng katotohanan. Nagpunta sila sa kastilyo at nakiusap sa hari na pahintulutan si Geralt na alisin ang sumpa. Ngunit hindi sila pinansin ng hari, abala sa kanyang pagkain. Nang igiit ni Geralt na ang halimaw ay resulta ng isang sumpang tao at ipagpalagay na may kaugnayan ito sa pagkamatay ni Yaka, nagbago ng hitsura ang hari. Agad siyang nag-utos na umalis sila. Dahil sa hinala ni Geralt na may kinalaman ng hari, nagdesisyon siyang mag-imbestiga sa abandonadong kastilyo. Pinatibay ng hitsura ng mga gwardya ang kanyang hinala, at nang pumasok sila, natagpuan nilang malamig at nakakatakot ang kastilyo, amoy na ang bulok na kalikasan at puno ng mga buto ng tao. Sa silid-tulugan ni Yaka, aksidenteng natuklasan ni Triss ang isang liham na nagsiwalat na ang hari ay may lihim na relasyon sa kanyang kapatid. Nang malaman ito ng kanilang ina, sinubukan niyang kumbansihin si Yaka na ipalaglag ang bata, ngunit sa labis na kalungkutan, pumanaw siya at isinumpa ang kanyang anak.
Hindi nabanggit sa liham na ginamit ng ina ang Salamanca, ngunit ito ay nagbigay daan kay Geralt upang pagdudahan ang sorcerer ng hari na si Aes. Hinarap ni Geralt si Aes, at pagkatapos ng ilang pagtatanong, inamin ni Aes ang katotohanan. Alam niya ang tungkol sa relasyon ng hari at ng kanyang kapatid. Si Aes ay lihim na may nararamdaman kay Princess Yate at, sa isang pagsabog ng selos at galit, isinumpa niya ito. Gayunpaman, ang sumpa ay hindi namatay kasama si Yate. Sa halip, ito ay ipinasan sa kanyang anak, ang werewolf. Pinilit ni Geralt si Aes para malaman kung paano matanggal ang sumpa. Ibinunyag ni Aes na, upang masira ang sumpa, kailangan ni Geralt na makipaglaban sa vampire bird hanggang sumikat ang araw. Ang vampire bird ay hindi dapat bumalik sa kanyang libingan bago ang ikatlong tunog ng tandang. Sa kaalaman na ito, nagdesisyon si Geralt na itali si Aes sa silid ng prinsesa, umaasang gagamitin niya ito bilang pain upang akitin ang nilalang. Uminom si Geralt ng isang potion, naghahanda para sa laban na susunod. Ang vampire bird, na naaakit ng amoy ng buhay na laman, ay gumapang palabas ng kanyang libingan. Dahil hindi kayang sakta ni Geralt ang nilalang, ginawa niya ang lahat upang magpatuloy ang laban, umaasang makaligtas hanggang sa pagsikat ng araw. Ang labanan ay tumagal ng hindi tiyak na oras, hanggang sa ang unang sinag ng araw ay sumak sa kalangitan. Si Geralt, na sinamantala ang pagkakataon, ay umakyat sa libingan at isinara ang takip nito sa tamang oras. Ang sikat ng araw ang nagtanggal ng sumpa, at ang vampire bird ay bumalik sa kanyang anyong tao, nakahiga at walang buhay sa isang pool ng dugo. Habang lumapit si Geralt upang inspeksyonin, bigla itong kinagat sa leeg ng nilalang. Ang vampire bird ay nagtagal ng mga taon sa galit at gutom, na nagdulot sa kanya ng hindi matanggal na mga likas na instincts ng hayop. Nawala ng malay si Geralt. Nang magising si Geralt, natagpuan niya ang sarili sa bahay ni Triss. Ipinaliwanag ni Triss na nais ng hari na itago ang insidente at ipinakalat ang kasinungalingan na si Aes ang pumatay sa halimaw kapalit ng kanyang buhay. Si Aes ay binigyan ng malaking libing, at itinuring na isang pambansang bayani. Ngunit si Geralt, hindi interesado sa mga papuri, ay tanging ang tanong kung nabayaran na siya ng hari ang siyang iniintindi. Pagkabayaran, bumuti ang mood ni Geralt, at nagsimulang mangarap ng isang mas maginhawang hinaharap. Ngunit, habang nag-iisip si Geralt ng kanyang hinaharap, ang kanyang kaibigan ay nahulog sa malubhang problema. Ang kaharian ng Cintra, na dating isa sa pinakamalalaking kapangyarihan sa Hilaga, ay nag-ulo ng biglang magkasakit at pumanaw ang hari. Gamit ang pagkakataon, ang mga kalapit na kaharian ay kinuha ang teritoryo ng Cintra. Upang maibalik ang dating kaluwalhatian ng kaharian, nagdesisyon si Reyna Calanthe na makipag-alyansa sa kaharian ng Skellige at nag-anunsyo ng isang salo-salo para sa engagement sa Cintra Palace. Ang mga awit na si Jaskier ay inimbitahan upang mag-perform sa salo-salo. Sa pagkakataon, nakatagpo siya kay Geralt sa palasyo ng Paliguan. Si Jaskier, na sabik sa kasama si Geralt, ay pinilit siya na sumama sa royal engagement party. Hindi nakatanggi sa kasigasigan ni Jaskier, nagkasundo si Geralt. Kinabukasan, dumating sila sa palasyo ng Cintra. Upang magmukhang akma, nagsuot si Geralt ng mamahaling seda, ngunit pagkapasok niya, nakilala siya ng mangkukulam na si Mossack. Napag-alaman nilang nagkita na sila dati. Si Mossack ngayon ay isang mangkukulam na tumutulong sa hari ng Skellige. Habang nag-uusap, pumasok si Reyna Calanthe mula sa digmaan at agad na nakilala si Geralt. Narinig na ng Reyna ang mga kwento tungkol kay Geralt mula sa mga awit ni Jaskier, kung saan inilarawan si Geralt bilang isang mamamatay ng halimaw na pumatay ng mga elfo sa dulo ng mundo. Si Geralt, gayunpaman, ay binanggit ang kantang iyon na tinutokso siya, ipinaliwanag na siya ay nahuli ng mga elfo at malapit nang ipatupad ang hatol ng kamatayan nang makita siya ng hari ng mga elfo, at pinatawad siya dahil sa kanyang pagtanggi. Ang pagkahayag na ito ay nagdulot ng mga bo at pang-uuyam mula sa mga tao. Ngunit si Reyna Calanthe ay nakita si Geralt sa ibang paraan at inimbitahan siya upang kumain sa tabi niya. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap ng mga pagkatalo sa nakaraan, at hinangaan niya si Geralt dahil sa kanyang pagiging tapat. Ang lumalaking reputasyon ni Geralt ay malaki ang kinalaman sa mga awit ni Jaskier, na nagpakalat ng kanyang mga ginawa sa malalayong lugar. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ng Reyna ang posibleng hindi inaasahang pangyayari sa handaan at maingat na humiling ng tulong kay Geralt kung mangyari man ito. Ngunit tumanggi si Geralt. Ang tanging dahilan kung bakit siya sumama kay Jaskier ay upang suklian ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula na ng seryoso ang handaan. Unang nagsalita ang prinsipe ng kaharian sa timog, ang Nilfgaard. Ngunit ipinakita ng Reyna ang matinding paghamak sa maliit na kaharian at publiko siyang ininsulto ang prinsipe. Dahil dito,
Umalis ang prinsipe ng galit at nagbanta. Hindi alam ng Reyna na sa loob ng ilang dekada, sasakupin ng Nilfgaard ang kanyang kaharian ng Sintra. Sunod, isang kabalyero na may helmet ang pumasok sa handaan at pinilit makalusot sa mga gwardya. Lumuhad siya sa harap ng Reyna at humiling ng kamay ng prinsesa para sa kasal. Pinagsabihan siya ng Reyna dahil naglakas loob siyang pumasok sa palasyo na may suot na helmet at ang kapitan ng mga gwardya ay lumapit upang tanggalin ang helmet. Laking gulat ng lahat nang matuklasan na ang helmet ay nagtatago ng isang halimaw na mukha na kahawig ng isang hedgehog. Nagtakbuhan ang mga bisita sa takot at iniutos ng Reyna kay Geralt na patayin ang nilalang. Ngunit napagtanto ni Geralt na ang kabalyero ay hindi isang halimaw, kundi isang tao na isinumpa ng madilim na mahika. Tumuloy si Geralt at tumanggi sa utos ng Reyna. Bilang tugon, iniutos ng Reyna sa mga gwardya na ipapatay ang kabalyero. Sa desperasyon, inihayag ng kabalyero ang kanyang layunin. Kahit na nakiusap siya, nagpatuloy ang mga gwardya sa pag-atake. Sa isang kritikal na sandali, nakialam si Geralt at iniligtas ang kabalyero. Hindi alintana ang sinaunang batas ng sorpresa, iniutos pa rin ng Reyna ang pagpatay sa kabalyero. Sumama ang kapitan ng mga gwardya sa panig ng kabalyero, binanggit ang banal at hindi mababasag na batas na hindi pa sinusuong ng sinuman. Nang makita ng Reyna ang sitwasyon na lumalala, siya na mismo ang nakialam at pinigilan ang labanan. Ipinaliwanag ng kabalyero ang kanyang kwento. Isinumpa siya noong bata pa siya, at ang tanging paraan upang mabasag ang sumpa ay ang makatagpo ng kanyang tunay na pag-ibig at matanggap ang kanyang pagpapala. Ilang taon na ang nakaraan, iniligtas niya ang buhay ng hari ng Sintra, at bilang kabayaran, ipinatupad ng hari ang batas ng sorpresa na mag-uugnay sa kanya sa isang hindi inaasahang kapalaran. Dahil sa kamay ng tadhana, bumalik ang hari sa kanilang kaharian at natuklasan na ang Reyna ay nagdadalang tao. Ang hindi inaasahang kaloob ay ang prinsesa. Bagamat hindi nilayo ng kabalyero na ipatupad ang batas ng sorpresa, itinulak siya ng tadhana na mahalin ang prinsesa. Parehong naniwala sina Geralt at ang kapitan ng mga gwardya sa hindi maiiwasang tadhana, ngunit nanatiling hindi kumbinsido si Reyna Calanthe. Sa galit niya, kumuha siya ng pangampal at sumugod sa kabalyero. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Reyna Calanthe na hindi maaaring suwayan ang tadhana. Ang prinsesa, na naman ang makapangyarihang kakayahang mahika ng kanyang lola, ay itinadhana para sa kadakilaan, kabaligtaran ng kanyang ina. Tinatanggap ang tadhana, ibinigay ng Reyna ang kanyang basbas sa kasal ng kabalyero at prinsesa. Ang tunay na basbas mula sa Reyna ay nagtanggal ng sumpa, na ibinalik ang kabalyero sa kanyang tunay na anyo. Bilang pasasalamat, inalok ng kabalyero si Geralt ng gantimpala, ngunit tinanggihan ito ni Geralt. Gayunpaman, patuloy na nagpilit ang kabalyero. Ngunit may isa pang malupit na baluktot ang tadhana. Bago pa man matapos magsalita ang kabalyero, biglang nagsuka ang prinsesa ng labis. Siya ay buntis. Mahinang nagmumura si Geralt habang umiwas at naglakad palayo. Ipinangako niya na hanggat hindi siya nangangaso ng mga halimaw, hindi na siya muling pupunta sa Sintra. Ngunit pinigilan siya ni Mosag, na nagsabi na anuman ang gawin ni Geralt, nakatali na siya sa batas sa loob ng prinsesa. Kung susubukan niyang takasan ang koneksyong ito, magdudulot ito ng kapahamakan sa Sintra. Bagamat nagpakita si Geralt ng tapang at nagpahayag na hindi siya natatakot, sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya. Pagkatapos ng lahat, ang isang Witcher na may anak ay isang mahirap na manghuhunting ng mga halimaw. Ang bata ay magiging pabigat lamang sa kanyang paglalakbay ng pangangaso ng mga halimaw. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, maraming taon na ang lumipas. Sa panahong iyon, si Geralt ay patuloy na naghahanap ng paraan upang masira ang tali ng tadhana. Sa wakas, ang kanyang mga pagsusumikap ay pinarangalan ng matuklasan niya ang isang posibleng solusyon. Ayon sa sabi-sabi, isang sinaunang salamangkero ang nagsil ng isang genie lamp. Ang genie, na may pinakamakapangyarihang mahika, ay maaaring magbigay ng 3 kahilingan sa sinumang makakapagpalaya dito. Sa mga taon, patuloy na hinanap ni Geralt ang sealed genie lamp, umaasang gagamitin ang kapangyarihan nito upang makalaya sa mga tanikala ng batas ng sorpresa. Matulin ang pag-iisip ni Jaskier at agad na nagbigay ng unang kahilingan. Habang siya ay naghahanda upang gawin ang pangatlong kahilingan, minamadali siyang pinigilan ni Geralt, na sumigaw para tumahimik siya. Galit na basag ni Jaskier ang lampara. Habang yumuyuko si Geralt upang kunin ang mga piraso ng basag na lampara, isang hindi maipaliwanag na peklat ang lumitaw sa kanyang palso. Pagkatapos ng lamig, biglang nagsimulang maghirap si Jaskier, namumuo ang kanyang lalamunan at hirap sa paghinga. Nang makita ang kalagayan, minadali ni Geralt si Jaskier patungo sa pinakamalapit na bayan upang maghanap ng medikal na tulong.
Nakita nila ang isang elven healer sa isang kampo malapit. Pagkatapos mag-examine kay Jastir, ipinaalam ng healer kay Geralt na ang pamamaga ng kanyang lalamunan ay dulot ng mahika. Bagamat makakapagbigay siya ng pansamantalang lunas, tanging isang salamangkero lamang ang makakapagpagaling ng buong sumpa. Sinabi ng healer kay Geralt na may isang babaeng salamangkero sa isang bayan na malapit na makakatulong. Hindi alam ni Geralt na ang salamangkero na tinutukoy ay si Yennefer. Simula nang masaksihan ang pagkamatay ng batang prinsesa, ipinangako niyang ibabalik ang kanyang kakayahang magkaanak. Matatag, iniwan ni Yennefer ang kanyang bayan ng Aedirn at pinutol ang ugnayan sa Salamangkero Guild. Ang kanyang tanging layunin ay makahanap ng paraan upang maibalik ang kakayahang magkaanak. Ngunit matapos iwanan ng guild, naubos ang lahat niyang ipon nang hindi nakakakita ng lunas. Sa huli, upang mabuhay, inilaan niya ang sarili sa mayor ng bayan. Gamit ang kanyang mahika, kontrolado ang isip ng mayor, inabuso ang kanyang mga yaman, at ginawa ang bahay ng mayor na kanyang tahanan. Nang dumating sina Geralt at Jastir sa bayan, nakatagpo sila ng salamangkero, si Yennefer. Diretso si Geralt sa kanyang hiling na pagalingin si Jastir. Ngunit imbes na magpakita ng interes sa kanyang sikat na Witcher na pagkakakilanlan, mas nahulog ang atensyon ni Yennefer sa mahiwagang selyo sa bote na hawak ni Geralt. Walang pag-aalinlangan, pumayag siyang tulungan siya. Nang tanungin ni Geralt kung ano ang nais niyang kapalit, sinabi ni Yennefer na hindi niya kailangan ng bayad. Ang hindi pangkaraniwang kilos na ito ay nagbigay ng hinala kay Geralt. Nang puntahan niya si Jastir, napansin niyang may selyo sa sahig na katulad ng nasa bote. Napagtanto niyang si Yennefer ang may layunin sa genie mula pa sa simula. Ngunit napagtanto niya ito ng huli. Nasa ilalim na siya ng kontrol ni Yennefer. Kinabukasan, nagising si Geralt at natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang piitan, kasama ang elven healer. Malinaw na si Yennefer ang nag-utos sa lahat ng ito. Pagpasok ng isang bantay na narinig ang tungkol sa kasikatan ni Geralt, nakita ni Geralt ang isa pang peklat sa kanyang braso. Biglang pumasok ang ideya. Nakilala ng genie si Geralt, hindi si Jastir, bilang tunay nitong amo. Naibigay na ang unang kahilingan upang patahimikin si Jastir. Ang pagsabog ng ulo ng bantay ay ang pangalawang kahilingan. Nang malaman ito, nagmadali si Geralt patungo sa bahay ng mayor kung saan nakatagpo siya ng tumatakbong si Jastir. Ipinahayag ni Jastir na si Yennefer ang nagdrawing ng seal ng genie sa kanyang tiyan at pinilit siyang magbigay ng pangatlong kahilingan. Naunawaan ni Geralt na balak ni Yennefer gamitin ang kanyang sarili bilang sisidlan upang aisil ang genie at makuha ang makapangyarihang kapangyarihan nito. Ngunit hindi alam ni Yennefer na hindi siya kinikilala ng genie bilang amo. Dahil dito, hindi natupad ang pangatlong kahilingan. Kung pilitin niyang gamitin ang seal, siya ay susupukan ng genie. Nagmadali si Geralt pumasok sa kwarto ni Yennefer at sinabi sa kanya na siya ang tunay na amo ng genie at hindi natupad ang pangatlong kahilingan. Ngunit hindi sumuko si Yennefer, patuloy pa ring pinilit na gamitin ang seal ng genie. Nang mapansin ni Geralt na ang genie ay malapit na siyang lumunin, nakita niya sa kanyang isipan ng mga madilim na anino ng kabataan ni Yennefer, mga karanasang kahalintulad sa kanya. Tahimik at matatag, ginawa ni Geralt ang kanyang pangatlong kahilingan. Nang matupad ang huling kahilingan, gumuho ang seal at nagkalat ito sa alikabok, at ang genie ay nakuha ang kalayaan nito, sumabog mula sa bubong at nawala sa hangin.